Sa totoo lang po mga kababayan ko, nakakapanghinayang po itong si Mr. Jason Zano kasi I grew up with my parents watching Mel and Jay nung mga panahon na yun. So hulaan niyo po yung edad ko. Alam niyo na yan. So yun nga, nakalakihan ko no, nung bata pa kasi ako palagi nanonood yung parents ko na Mel and Jay. I think that was every Sunday. Kung hindi po ako nagkakamali, every Sunday or Saturday po itong show na 'to. And then nagulat na lang ako na recently, naging fake news peddler. Okay, gusto ko lang pong pabulaanan na hindi po ako loyalist ng Marcos at hindi rin po ako supporter ng Duterte. Pero ayoko po talaga sa fake news at hindi ko po sinusuportahan ang maling gawain. So, ako po ay pro-government, no? Nirerespeto ko lang kung sino ang nahalal na presidente at kung sino man po ang naupo sa posisyon sa gobyerno. So, ganun lang ako. I support whoever is in the position. So, eto, mabalik po tayo dito kay Jay Sonza. Nakakapanghinayang po talaga siya kasi naging, ano na siya, naging kasapi na ng kadiliman. Kaya din, ganito yung nangyari sa kanya. Deserve niya kasi deserve niya talaga tong nangyayari sa kanya. Biruin niyo ilang beses na siyang nakulong. Ilang beses na 'to nahuli, eh. So ngayon non-bailable na itong kaso niya, wala na siyang pag-asang makalaya. Kasi nga, sabi nga ng, may mga lawyers nga na nakausap daw itong boss ko, wherein sinabi daw na posible daw talaga na non-bailable ang kasong ganito, lalo na kung paulit-ulit ng nangyayari, 'no, winaste niya yung chance niya na yun, eh, 'no. So, grabe nakakalungkot talaga. Actually itong ano na 'to, itong balita na 'to nakaka-sad 'to, eh, 'no? Dahil lang naging alipin ka ng salapi, nasilaw ka sa mga offer sa'yo, kaya eto na kinahinatnan ng buhay mo. Ang dami niya kasing ginawang mga fake news talaga, eh. Actually si First Lady din, eh, ginawan din niya ng istorya si First Lady. That's why alam niyo yun, kung nangyayari man sa kanya 'to, he deserves it. Yun nga lang talagang nakakaawa din 'no, itinakbo pa nga 'to sa ospital, eh, kasi hindi siya makahinga 'no, may difficulty in breathing siya. So tinakbo siya sa hospital nung mahuli siya, naka-handcuffs pa nga siya. So, hoy Jack Argota, so may nabasa tayo na na ito is another fake news na naman 'to. Mga DDS lang ang maniniwala dito. Argota inalok daw ng 150K para murahin si VP Sara. So, sino maniniwala diyan? Sino po ang nag-alok? Malinaw po ba ang pagdinig ng nag-alok? Kung iisipin niyo po kasi madami pong DDS vloggers na maayos. Alam niyo na po yun. Ayoko pong diretsuhin kung ano man ang kapintasan ni Sir Jack Argota, pero alam niyo na po yung ibig ko sabihin. Ba't ka naman magbabayad sa isang tao na pagsasalitain mo pa, pamumurahin mo si VP Sara. Tas 150K, sayang ang salapi. 'Di ba, mahirap kitain ng pera ngayon. Kung magbabayad ka rin lang doon na sa deserving, 'di ba? Marami namang mga DDS vloggers na puwedeng bayaran na magagawa 'yan ng maayos, 'di ba? O si Banat Bay, nandiyan naman siya, 'di ba? Eh, kung eto si Sir Jack Argota parang nakakaduda. And then alam naman natin na fake news peddler din ito si Sir Jack Argota. Kaya nga mag-ingat-ingat po kayo Sir Jack sa mga ginagawa nyo na pami-make news. Naka-strike 1 ka na. No, binubusisi na ng NBI ang iyong mga records at binabantayan, minamatyagan nila yung mga susunod mo pang gagawing hakbang. So meron pa nga dito recently eto medyo nahuli na ako na ire-release sa inyo 'to, pero sa mga nakabasa, so paumanhin 'no, medyo late tayo dito. Sabi niyang ganito, "Nag-iisip ba kayo mga bangag? Sino ba ang mayor ng Pasig? Bakit si Mike Defensor ang sisisihin niyo sa KTV bar na 'yan? 'Di ba sa Pasig 'yan at hindi sa QC? Tingnan niyo kung paano magrason ang mga DDS." Ganyan sila magrason, ganyan sila katatalino. 100% na sure na yang KTV bar na yan at pati yung hotel na sinasabi nila katabi nitong KTV bar na 'to sa Pasig ay iisa lang ng may-ari. Kasi ba't ka nga naman magkakaroon ng entrance from the KTV bar leading to the hotel, exclusively from the bar to the hotel?
Bakit ka magkakaroon ng entrance from the bar to the hotel kung hindi mo alam ang kalakaran? 'Tong hotel na ito ay pagmamay-ari ng mag-ina ni Mike Defensor. At etong KTV bar na 'to, marami ang nakapag-testify na ginagawa daw itong venue ng mga meetings ni Mr. Mike Defensor. So siguro after ng meeting, bibigyan niya ng mga chika bebe yung mga kung sino man yung mga sasama niya do'n, 'di ba? Pinakita na sa exclusive video yung pagre-raid doon sa hotel and doon sa KTV bar. Talagang very sketchy at alam mo naman talaga na may kalakaran. Meron pa nga do'n mismo sa ni-raid na video, inamin mismo nung customer na sa kanya yung mga droga. 'Di ba may mga nasabat na mga nagdodroga do'n. So ano ang paliwanag mo diyan? Tandaan niyo 'to, basta DDS, magaling gumawa ng storya, magaling magpaikot ng kwento. So nasa sa inyo na lang yan kung kanino kayo maniniwala, basta maging masusi at mag-research din kayo tungkol sa mga nilalabas nilang mga balita. Huwag kayong masyadong magbabababad sa SMNI.